Kami ay kabalikan. Kabalikan net, Malaya Philippines. Responsibilidad namin, aming kakayanin. Ang ating samahan, lagi nating patibayin. Ganyan ang kabalikan net, Malaya Philippines. Bawat pagsubok ay hindi ko uurungan. Kasama ang aking mga tunay na sandigan. Karamay tanggulan, samahan ng pagkakaibigan. Tunay at tapat, kami inyong maaasahan. Magandang umaga sa lahat mga katropa. So lagi nagtagtandaan ang tawagan natin sir, ma'am, or mga katropa. Alright? Kasi malaking bagay po yan na katropa dahil kasama tayo. So hindi tayo boss, hindi tayo bro, sis, kasi we're more than that. So pagkatropa, lahat na yun. So, ibig sabihin, kasama sa kasamahan at may kasama ang puso doon. So, pagkatropa, nagmamalasakit ka. Pag bro at saka sis, brotherhood lang pag membro ka. Sis pag membro ka. Pag nagpatatak ka, bro at sis ka. Hanggang doon lang yun. Pagkatropa, unlimitless. Diba? Unlimited. Ganun po yun. Ang kabalikan po ay kagaya ng, iko-quote ko lang si Direktor, no? Kaakibat ng batas ng lipunan at katahimikan. Yan po yung sinishare niya way back, yung kung ano po ang definition ng kabalikan. So, ang kabalikan po ay nag-create po ng isang posisyon na pag wala po si founding chairman, si Tatay Owan, yung ating national president, meron pong representative siya. Kung ano po ang boses niya, ako po yun. So, undersecretary. Sa undersecretary, okay, gusto ko lang po ito ratsadahan kasi hindi po maaari naiintindihan ng iba. Sa mga bago, since tapos na po kayo nag-OTK, hindi na po kayo bago. Minuto lang po ang pagitan, tenured na po kayo. Lalo-lalo na kung officer kayo. Hindi na po kayo bago. Nag-take out na kayo eh. Okay? Ang role ng Undersecretary sa Kabalikatnet, isang organisasyon na nagtataguyod ng volunteerism, ay magbigay ng pamumuno, gabay, at suporta upang palawakin at mapalakas ang volunteerism sa komunidad. Kasama sa mga responsibilidad ng Undersecretary ang sumusunod. Isa, pagbuo ng mga pulisya at mga programa. Ang Undersecretary ay responsable sa pagbuo ng mga pulisya at mga programa na magbibigay ng suporta at pagpapalakas sa volunteerism. Ito ay maaaring kasama ang pagtalakay ng mga hamon at pangangailangan ng mga volunteers, pagbuo ng mga kagamitan at paggawa ng mga proseso upang mapadali at maayos ang pag-uugnay ng volunteers sa mga aktibidad. Dalawa, pamamahala sa mga proyekto at aktibidad. Bilang isa sa mga pinuno ng organisasyon, ang Undersecretary ay dapat magpatupad ng mga proyekto at aktibidad na magpapaunlad ng volunteerism. Ito ay kasama ang pagpapaplano, pag-oorganisa, at pagmomonitor ng pagpapatupad ng mga aktibidad, pati na rin ang pagsusuri at pagbalangkas ng mga hakbang na kailangang gawin para sa tagumpay ng mga proyekto. Tatlo, pakikipagtulungan sa mga stakeholder. Upang maging epektibo ang volunteerism, mahalagang magkaroon ng pakikipagtulungan sa iba't ibang stakeholder tulad ng iba pang mga ahensya ng gobyerno, mga non-government organizations, at mga individual na volunteers. Ang Undersecretary ay dapat magtayo ng mga relasyon at mag-abot ng kamay para sa pakikipagtulungan at pagtatrabaho kasama ang mga ito upang mapaunlad ang volunteerism. 4. Pagsusulong ng kamalayan at edukasyon. Para sa matagumpay na volunteerism, mahalagang maging kamalayan at ma-educate ang mga tao tungkol sa kahalagahan nito. Ang Undersecretary ay dapat magsagawa ng mga aktibidad at kampanya upang maipalaganap ang kaalaman tungkol sa volunteerism,
pati na rin ang pagbibigay ng mga pagsasanay at workshop upang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga volunteers. 5. Pagsusuri at pag-evaluate ng mga programa. Isa sa mga responsibilidad ng Undersecretary ay ang regular na pagsusuri at pag-evaluate ng mga programa at aktibidad na may kinalaman sa volunteerism. Ito ay para malaman ang mga epektibong hakbang na pinatutupad at ang mga posibleng pagbabago o pagpapabuti na maaaring isagawa para sa higit pang tagumpay ng volunteerism. Sa pangkalahatan, ang Undersecretary ay naglalaro ng malaking papel sa pamamahala, pagpapalawak, at pagpapalakas ng volunteerism sa Kabalikatnet Philippines Malaya na sa ngayon may level up branding na Kabalikatnet International Association Incorporated. Ang mga gawain ng USEC ay nakatutulong upang mapaunlad ang komunidad at magbigay ng mga solusyon sa mga pangunahing suliranin ng samahan at sa ating lipunan. Dapat nating tandaan lahat tayong mga opisyales ng samahan ay gabay sa lahat ng members at isa sa puso ang pangunahing doktrina ng ating founding chairman ang 3M. Magmamahalan, magtutulungan, at magkakaisa. Sa mga OPSIALs pantay-pantay tayong lahat, it's just that meron lang tayong ginagampanang task according sa ating posisyong ibinibigay ng ating mga leaders. Kung may sobra bawasan, kung may kulang dagdagan at kung may mali ituwid sa tamang komunikasyon at mahinahong pag-uusap, matuto tayong tumanggap sa ating mga pagkukulang upang tayo ay mag-grow para sa ating sarili nang maging produktibo tayo para sa ikauunlad ng ating nasasakupan. Huwag nating kalimutan ang ating mga kasamahan at katropa at ang tawagan at ma'am at sir, hindi bro at sis, at wag tawagin nating tao natin sila kasi di natin sila pasahad at tayong lahat anuman ang antas ng buhay ay puro mga volunteers at di tayo gamitin upang makapansariling kapakanan lamang. Ang samahang ito ay samahan ng mga mahihirap na nagkakaisa kahit walang pondong financial. Tandaan, umanib tayo sa samahan hindi sa ating pansariling kapakanan kundi sa ating kapwa Kabalikatnet, sa ating pamayanan at sa ating pamahalaan. Ugaliing kumalma sa lahat ng pagkakataon at maging modelo sa lahat, masunurin sa batas upang tayo at karapat-dapat tawaging katropang kabalikat. Tandaan niyo po yan. So ngayon, officer kayo, when you go back sa inyong mga chapter, dapat dala-dala niyo ang mensahe na kung ano ang natututunan niyo sa araw na to. Nag-aksaya kayo, gumastos kayo ng uniforme, pamasahe, gasolina, lahat-lahat. Gamitin natin yung knowledge natin kung ano yung nadatnan natin dito. At i-share natin yan. Yung stock knowledge po, baliwala po yan pag kayo lang po nakakaalam. I-share po natin yan sa kasamahan natin para po doon natin makikita kung ano po ang saysay ng buhay natin. Kasi lahat ng nalalaman mo kung hindi mo na i-share sa kapwa, baliwala ka po. Tandaan niyo po yan. May mga pamilya tayo, kung anong naranasan natin, hindi natin pinaparanas sa ating mga pamilya, di ba po? So, kailangan baguhin natin yung naranasan natin, sila hindi makaranas ng ganung paghihirap. Ganun din po tayo. Bilang officer po, bilang member po ng Kabalikat, doon po sa ating re-recruiting, ipakita natin sa kanila kung gaano kasaya ang ating samahan. At ano ang natututunan natin sa samahan. Hindi kung ano yung nakukuha natin sa samahan, kundi kung ano ang naibibigay natin sa samahan. Ganun po dapat ang mindset natin. Sasali lang ako dyan para protected ako. Pag merong oplansita, intercept ako ng pulis, lusot ako. Huwag pong ganun. Kasi po, pagkabalikan ka, modelo ka. Pag officer ka lalo, huwag mong pagtawanan yung nag-duty dyan. Ang hirap mag-duty dyan. Kahit isang oras ka na natin na mag-duty dyan, iniiwan nila ang pamilya nila para lang tumulong sa ating kapulisan. Huwag mong pagtawanan sila. Kasi pag pinagtatawanan niyo sila, officer ka, mas tatatawa-tawa ka. Tama po? So, dun sa mga officer na pinagtawanan, tingnan niyo rin kung bakit kayo pinagtawanan. Baka naman hinihitian ka lang para maawa ka sa kanila. Pero kung na-insulto ka, tuluyan mo na. Tikitan mo na. Total, may violation sila. Pero kung sa tingin mo, nagmamakaawa, nagsusumamo, gaya ng sabi ni tatay, may violation at humihingi ng pasensya or dispensa, huwag niyo namang tuluyan kasi tao lang din yan. Walang pambayad sa ORCR dahil walang pang sweldo. Pero, gaya ng sabi ni tatay, kung walang helmet, tuluyan mo na. Pag na-aksidente yan, magpapas lahat na naman tayo. Kanino hihingi? Kanino mga ngatok na mga puso sa ating na naman? Tama? Sa ibang region, since I visited all over the country, meron nakalagay doon sa kanilang arko, no helmet, no kalinga, no ayuda. Sa Davao, subukan yung tingnan.
I-google nyo, makikita nyo doon. Pag wala kang helmet, wala kang karapatang humingi ng ayuda. Thank you. Walang ayuda na ibibigay sa iyo ang kanilang pamahalaan. Bakit? Katigasan mo ng ulo eh. Pinagbabawal na nga eh. Hindi ka pa nag-helmet. Ngayon mag-aksidente ka na bago ka hihingi ka ng tulong ng gobyerno, hindi pwede. At ginaya na po ng ibang region yun. So lahat ito may laman. Kasi kinakailangan na stress natin ang purpose bakit ka umanig sa kapaligiran. Alright, going back doon sa operations natin. Lahat po tayo ay huwag na tayo makontento kung ano meron tayo. Ang Kabalikat Net Philippines Malaya Incorporated ay nag-level up. We try to reach out doon sa mga international scene. Marami pong mga international members and officers po na gustong tumulong sa atin, natatakot lang po kasi hindi tayo internationally recognized. Ngayon po, ang level up na sinasabi ko, meron na po tayong SEC registered number na rehistrado po tayo at hindi tayo matatawag na scam. Kabalikat Net International Association Incorporated po tayo. And then, kasama po yan sa pagbabago ay ang pagkakaroon ng ID. Kung ikaw na bilong ka doon sa Kabalikat Net Philippines Malaya Incorporated, it's okay dahil ang SEC registration nun is still active. But, if you want to go ahead and level up yourself, na para hindi ka na lang basta-basta na i-small ng ibang NGO dito sa Pilipinas, pwede nyo na sabihin, excuse me, bakit ako aanib sa inyo? Local lang kayo, kami international. Di ba? Pero, ang Kabalikat hindi po mayabang. Ang atin doon is para po ma-welcome natin ang mga donations from other country para mapadalahin sa atin, para hindi po sila makukwestiyon sa anti-money laundering law. May mga batas pa tayong sinusunod doon. So pag nagpadala sila doon sa budget para sa inyong chapter, welcome yung donations na yun at hindi kayo makakwestiyon. As long as yung project ng inyong chapter ay feasible. Ibig sabihin, nakikita. Huwag naman tayong humingi ng tulong sa ibang bansa para magkaroon ng budget at didingguin lang natin. Kasi bawal po yun. Hindi po yun ugali ng Kabalikat. Alright? So, gusto po namin na bago po ang ibang region, nare-record po to sa YouTube, kaya nga po hindi po kami basta-basta nagbibigay ng instruction doon sa ibang region na go ahead, reproduce ID. Because ang ID reproduction is nasa headquarters lang po. Lahat po para may control tayo kung sino po yung nagpa-ID ng ating Kabalikat International ID. Kontrolado po ng ating Admin 1, si Ma'am Alia. At lahat po ng encoding doon ay nasa headquarters po. Production po ay nasa headquarters po. So, hindi po siya basta-basta magagaya because specialized po ang mga materials na ginagamit dyan. At bakit pa natin hayaan na iba ang gagawa kung kaya naman natin gawin sa atin? So, dyan natin mapapakita na kung kayo, may LTO license kayo hanggang ngayon wala pa, ang Kabalikat, ito na po. Kung makikita nyo po, pass. Please pass. So, dito po sa national, inalaw po ni tatay na ang dating ID is 200. Tama? Malaki-maliit. Operation ID at saka yung wallet size. Since tumaas po, alam niyo naman ang inflation. Lahat po ng gamit dito, ang ink, ay special na ink ang gagamitin at PVC type po yan. May mga special feature po yan. Hindi po yan barcode, hindi po yan QR code, kundi barcode. Once i-scan po yan doon sa scanner, lalabas po sa phone niyo ang details. Doon po mapakikita kung legit yan o hindi. Okay? So protected po yan, ang security code. So may code po yan. So dyan natin makikita kung gaano ka-legit ang ID natin. Kasi ang headquarters po ay may nakalagay po security code kung peke o hindi. At ang officer lang po na nakakaalam dyan kung malalaman niya kung peke o hindi. At hindi po yan pinapagawa sa labas. Alright? So, sana po, meron pong application form dito si Ma'am Inday at ang ating officers na treasurer dito, national officers. Ngayon po, obligado po lahat ng officers. Dapat dito po sa nationals muna magkakaroon ng Kabalikat International ID. Dito mag-umpisa bago namin bibigyan ng go signal ang Region 12. So sinabi ni Chairman, next week, April 22, badiyahin na po ang Kabalikat from Region 5, Region 11, at saka Region 12, ang pupuntahan yan. So ayaw namin na sila ang mauna, tapos tayo dito sa national wala pa. Dahil matatambakan kami ng encoding pagbalik.
So ngayon pa lang, mag-fill up na kayo at hindi po magagawang ID kung walang payment. Nagkaintindihan po tayo? Hindi po inuutang po ang production noon. Hindi po natin pwede sabihin, at saka na lang po. Kasi po, by 20s, produce. Pag hindi umabot ng 20, kung 11 or 19 lang yan, pending pa. So wag tayo, maawa tayo nun sa mga 19 na kumpleto ng papel, bayan, ID, tapos isa lang ang kulang. Dahil isa lang ang kulang, hindi siya nare-reproduce. By production po yan, hindi yan pa isa-isa. Na-trip mo lang, para lang meron kang ipanghambog ba na meron kang international ID ng kabalikan. So trip-trip mo lang. May saysay din ito. May sense din po ito. Dahil dito nakikita kung gaano kamasigasig na kabalikan. Alright, ulitin ko lang po, hindi ulitin, isa pa, lagi natin tandaan yung tatlong task ng kabalikan. Kabalikan para sa kapwa-kabalikan, kabalikan para sa mamamayan, kabalikan para sa pamahalaan. That would be comprises as a whole. Yung ginagawa nating augmentation para lang po yan sa pamahalaan. Asan doon yung ating para sa kabalikan, para sa kapwa-kabalikan. Asan doon ang para sa kabalikan para sa mamamayan. Yung ating community outreach program, huwag nating iwanan. At nakafocus na lang tayo sa augmentation ng ating kapulisan. Hindi masama tumulong, pero dapat dagdagan natin yung ating kasama para mas marami ang tutulong. Hindi ba po masaya na mas marami kayong nahikayat ng membro at maraming tutulong para sa kapwa natin? Di ba mas maganda tingnan? Tingnan niyo po ang mag-anniversary sa Sultan Kudarat. That would be based lang po sila pero 600 katao sila. 600 sila, base lang po yan. Dating Bansada base, promoted into Bagong Bayan chapter dahil nakapag-create sila ng 6 na base in just 1 year. Ngayon, magiging Bagong Bayan chapter sila dahil nakapag-create sila ng 6 na base. Sila dating 125 nung nandun ako last year. This time, dapat nung April 2 ang anniversary, since nandito tayo sa Ramadan period, marami po tayong, ang Sultan Kudarat is 85% composed of Islam, so hindi makaka-join. Inirespeto natin yung kanilang pag-aayuno, so hindi sila pwede na mag-happy-happy on during that period of time. So minumove ng April 27, 28, kaya po, by that time, makikita ninyo sa buong Region 12, may pagmamalaki ko sa inyo na nasa almost 1,000 na po ang Region 12. Palakpakan po natin ang Region 12. See, ganyan sila kamasigasig. Dahil sabi nga na ating chairman, dating no man's land yung lugar na yon, pero ngayon, kahit ako, hindi ako kinabahan at natatakot na pumasok ang sinakyan ko sa parang Maguindanao hanggang sa doon sa ARM, yung Autonomous Region in Muslim Mindanao, hindi na po siya nakakatakot. Bagos nakapunta pa ako doon sa golden na Kapitolyo ng Sultan Kudarat. Nagpagmamalaki ngayon ng Sultan Kudarat, tourist spot na po siya. Dahil nga po, doon pantay-pantay po ang mga tao doon. Doon sabi ko nga 2 weeks na lang na pag-i-stay ko doon last year. Magpapakonvert na ako ng Islam. Kaya lang pinauwi na kagad ako ni chairman eh. So, ang nangyayari, ito ngayong April 27, 28, 2 araw yan. Magkakaroon ng first year anniversary at lahat po ng Region 12 ng mga 41s ay iniimbitahan free of food at saka pwedeng matulugan. Of course, ang iba doon, hindi naman, magdadala sila ng mga tent. Pero, suportado po sila ng mayor, AAP, BNP, PNP, DepEd, Sangguniang Bayan, lahat po ng kanilang community ay suportado ang kabalikat net. Kung gusto niyo pong malaman kung gaano katotoo, bilang kayo na bagong tenured na ngayon, visit Kabalikat Net YT channel, makikita niyo po kung paano po nag-umpisa ang Bansada Base na ngayon ay tinatawag ng Bagong Bayan chapter. Palakpakan po natin yung chapter na yan dahil hindi lang po sila ang nagsiset ng record, hindi lang po sila trendsetter, marami din pong region na pupuntahan pa ng inyong lingkod na maaaring gagayahin din sila. Una-una, ang Region 8 na organized na po ni Sir Spartan na parting Bacolod area, naghihintay na lang ng go signal. Ang ating Subic chapter ay ongoing na po. Meron na po silang 100 application form na ipapadala dito para sa bagong ID natin, Kabalikat International. At
Ang ating Camarines Norte, hindi din pahuhuli. Lalo na ang Ilocos Region, Region 1, Ilocos Sur at saka Ilocos Norte. Kaya po, ang iba pong region, ang Davao, nasan po si Sir? Yung in charge ng ating Davao Region. Ang Davao Occidental, sa may parting Santa Maria, baka ako na ang hinihintay nila para mag-organize at mag-orient doon. So, ang orientation, sir, orientation po, pabilisan lang. Ang orientation po natin, bakit kayo sumali sa Kabalikat-net? Hindi dahil sa gusto nyo lang mag-protected sa daan. Hindi dahil sa gusto nyo lang magkaroon ng trip nyo lang. Sumali kayo sa Kabalikat because gusto nyong mag-volunteer. Because volunteerism is our way of life. Mas marami kayong dudukutin sa bulsa nyo at may tutulong kaysa hihingi kayo ng tulong sa ating kapwa Kabalikat. Yun ang priority. Huwag niyong gawing insurance ang Kabalikat. Nasusali ako kasi para tulungan ako pag ako naghihirap. Or tutulong ako para pagdating ng panahon tutulungan din ako. Huwag ganun ang mindset. Tumulong ka dahil gusto mo, dahil maluwag sa dibdib mo, dahil gusto mo, ang balik sa iyo yung blessings tuloy-tuloy. Tama po? Baguhin na natin yung mindset na bakit ako noon tumulong ako. Nung ako nang ilang, wala man lang tumulong. Ano, hindi ka natutulong? Huwag ganun. Tumulong ka dahil gusto mo, dahil masaya at maluwag sa puso mo na tumulong ka. Huwag yung tumulong ka, pag iisipin mo naman, kasi tumulong ako, dapat tulungan din nila ako. That's mandatory. That's manipulation. Kaya ka pumasok para tulungan ka rin. Tutulong ka, nag-i-expect ka. Pag tumulong ka, huwag kang mag-expect ng kapalit. Okay po? Alright. So, maraming salamat po sa mga officers natin sa national, especially po, okay, hindi na ako mag-mention kasi masasaktan naman yung iba na makalimutan ko. National officers, members, and officers po, dito po sa National and Region 4A, namely masigasig po talaga ang grupo ng medics natin. Kasi gusto nila, dumami po ang grupo nila. Ngayon, palakpakan natin ang grupo ng Kabalikat Medics. Dahil hindi lang po yung isa, dalawa, tatlo. Magkakaroon po ng training yan para magkakaroon ng comprehensive knowledge po para pwede lang i-share sa ating lahat. Kayo po kung may kakayahan kayo, pwede po kayo mag-share. Yung apat na lawin po na sinasabi natin na masipag maghanap ng lugar kung saan mag-conduct ng community outreach program. Pasalamatan po natin sila Sir Teddy, Sir Agon, Sir William at saka si Sir Val. Nandito po sila ngayon, ang mga officers natin. Pasalamatan po natin sila dahil hindi nawawala ang ating headquarters ng gagawin. Hindi nila tinantanan ang inyong vlogger na mag-create ng content dahil pumasipag po sila maghanap ng lugar kung saan mag-conduct ng community outreach. Imagine nyo, wala naman tayong funds pero nakakapagpakain tayo ng feeding. May ulam na 2 klase at tatlo, sinampalok ang manok, pansit, at sopas. At sopas special pa. Mga 300 katao. Walang pondo yun, sariling bulsa yun. At kadalasan ang mga taong gumagawa ng ganyan, iniintriga pa. So tumigil na tayo sa ganon. Huwag na tayong mga intriga kung hindi natin kaya. Gumawa tayo para maranasan nyo rin kung paano kayo intrigahin. Di ba? Ngayon, iba-irahin natin. Kung kayo iniintriga dahil may ginagawa kayo, hayaan nyo lang. Kung ikaw naman wala kang ginagawa, intriga ka na intriga, darating ang time, intrigahin ka rin dahil wala kang ginawa. Babalik lang, what goes around comes around. Kaya tumigil na tayo sa kakatira. Ang labas doon, ikaw tira ng tira, ampaw ka. Ang term nun, ampaw. Pag kinakain, crunchy, walang laman. Diba? Pagka wala kang ginawa, hayaan mo lang. Pagdating ng time, may gagawin ka rin. Mag-recruit ka. Diba? Pero, kung sa tingin mo mahirap mag-create ng activity, napakadali lang naman mag-create ng mag-isip ka na lang. Itap niyo po yung mga stakeholders natin, yung mga barangay na tinutulungan niyo noon. Sir, baka naman pwede makahingi ng members ng BHW dyan na willing mag-create ng medical mission. Tulungan niyo po kami, tutulungan namin kayo. Mag-check tayo ng blood sugar. Ang mga BHW sa barangay, naghahanap ng location. Tulungan niyo po sila. Then, Kabalikat papasok.
Tama po? Napakadali kung mag-create ng community outreach. Hindi lang po feeding ang ating gagawin. Magastos pa nga yun eh. Samantalang, lalapit ka lang sa barangay, magpaalam ka, meron po kami community outreach, ano po ba ang maitutulong ninyo sa amin? At para meron din po kaming augmentation para dyan. Mag-usap kayo ng barangay, tutulungan kayo, hindi kayo hihindihan yan. Especially, next year, pag-election na. Makikita nila ang iyong presensya, gagamitin tayo. Pero, alam naman natin, NGO tayo, non-partisan tayo, wala tayong kinikilingang politiko, pero at least gagamitin nila tayo para sa community, that's good enough. Huwag na tayo humingi na, oy, tinulungan namin kayo, tulungan nyo rin kami. Basta, kung anong maibibigay, tanggapin natin. Huwag tayong hingi ng hingi. Kasi pag hingi kayo ng hingi, pag pinagbigyan kayo, hahanapan din kayo. Tama? Okay, hindi na ba kayo naantok? Pag hindi nyo ko pinalakpakan, hindi na ako titigil dito. Okay? So, this time, balikan ko lang yung medics. Kung interesado po kayo mag-training, ongoing po. Lumapit na po kayo dun sa dalawang section dyan sa likod. Kahit sino dyan sa mga medics na yan. Lapitan nyo po sila after the meeting. I-entertain nila kayo. Ngayon, kung kayo po, bilang officers po sa inyong lugar, at alam nyo kulang kayo, huwag nyo nang pagurin ng mga chapter officers ninyo. Mag-create na kayo, mag-recruit na kayo, para hindi naman kayo ang sabak ng sabak. Kasi kayo na po, buong chapter, kayo na rin ang gagawa sa pahiga, lahat. Kaya nga po required, sa isang chapter, 3 ang base, para sa 3, mayroon kayong base na i-assign para sa augmentation sa PNP, para sa feeding, sa community outreach, at sa recruitment. Para ang buong officers ng chapter, sitting pretty. Hindi kayo na rin ang president, kayo pa ang magre-recruit, kayo pa. Huwag naman ganon. Gamitin nyo po, i-delegate nyo po yung trabaho sa mga members through sa mga base. Okay po? Maaasahan ko ba sa next meeting? Marami na tayo. Kasi nakikita ko rito, same faces, aside doon sa mga bagong take-oath. Same faces. At kung mayroon na tayong augmentation, same faces. Sana po madadagdagan tayo. The more, the merrier. This is a number game. Tandaan nyo, volunteerism is our way of life. Mas marami mag-volunteer, mas maganda sa ating kalooban. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat.